good morning. Tuturo ko sa inyo kung share ko lang sa inyo kung paano magpalit ng pressure sa ating mini-maintenance na Kaiser air compressor screw type. So gagamitan natin ng RFID. Kung aware kayo, para itong sa NLEX, SLEX natin sa mga expressway na ginagamit na card. So dinisign kasi ito ng manufacturer na hindi mo na kailangan ng any password. So RFID card lang, tatapat lang natin dito. Makakapasok na tayo sa configuration para mag-check ng maintenance sa mga setting or pwedeng baguhin sa ating Kaiser air compressor. Medyo malabo lang ang ating camera, so adjust lang natin. Ayun, okay na. So ngayon yung setting ko dito ay 7.5 bar. So nagka-cut off to ng 7.5. So maglo-load na naman siya pagdating ng 6.5. So max siya ng 7.5 bar. Ito yung actual guys. Ngayon tumataas siya, naglo-load siya. Ngayon share ko sa inyo kung paano i-adjust. So kung ang compressor nyo na Kaiser ay walang ganito, so mag-request kayo sa manufacturer o sa supplier nyo, kasi usually hindi sila nagbibigay nito. Itong card na to, ni-request ko pa sa kanila na magbigay sa akin para ma-check ko rin yun sa maintenance. Saka pwede kong baguhin kahit wala sila, in case na magka-problema. Hindi agad-agad sila makakapag-support sa atin, makapunta. Papapasok natin yung setting ng compressor para mabago natin yung mga dapat na baguhin. So sa sensor, sa lalo na sa pressure control, sa pag-adjust ng pressure requirement natin sa ating air compressor. So guys, start na tayo. Tapat lang natin tong RFID card dito. So tapat ko lang. So ngayon, then after enter natin to. Yan, napasok na tayo. So punta tayo ng maintenance. So sa maintenance, dito na makikita kung ilang hours na ba yung ating oil filter, kasi may required hours lang to, running hours na para palitan siya. So tulad nito, oil separator 440 hours. Pag inabot na before 4,000 hours or magpas na siya na konti, mag-a-alarm to, kailangan palitan na siya. Yung oil, air filter, yung belt, so bearing, lubrication, so around 30,000 na. So around 4,000 hours na lang, maglubricate na ng magpapalit na ng bearing. Usually check ko lang to. Kapag hindi pa naman maingay, lubrication lang ako, kasi may port naman siya ng para sa grease pump natin. So guys, back tayo, escape. Punta naman tayo sa configuration. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So balik ulit natin. Wala, na double press ako. Okay, punta tayo sa configuration. Pressure control, general, pressure control, pressure mode, compressor start. So marami siyang option. So
punta tayo sa adjustment ng pressure. So pressure setting, enter. So dito tayo sa PA. Ngayon ay 7.5. Kung nakikita nyo actual guys, 7.1 bar. Ngayon 7.5 yung setting ko, minus 1. So 7.5 magka-cut off na siya. Hanggang dyan lang siya, 7.5. Minus 1 bar, 6.5. Maglo-load na naman siya, magkakarga na naman siya. So minus 1 bar lang ako. So adjust natin. Ngayon ay nasa 7 bar. Ito actual natin. So adjust ko lang to, enter ko lang to. Ngayon kung nakikita nyo, nagbi-blink. Kung nagbi-blink na siya, pwede na kayo mag-adjust up and down. So 7.2, 7.1, 7.0. Ngayon pag sinet ko to ng 7.0 minus 1, dapat ito, actual nito, magka-cut off na siya ng 7 bar. Kakarga na siya ng 6 bar. Kanina kasi 7.5 minus 1, so 6.5. Ngayon pag inabot niya yung 6 bar, saka lang siya magkakarga. So enter natin. Okay, hindi na siya nag-blink. So ibig sabihin na safe na. Check natin. Dapat ito 6 bar, saka lang siya magkakarga. Medyo mabagal lang kasi umaga pa lang dito. So kakabukas lang ng mga machine namin. So start up pa lang ngayon. So hindi pa operational lang mga machine namin. Kaya medyo matagal. Tantayin na natin ng konti. Ayan, 6.6 bar. Kanina 7.5 minus 1, so 6.5. Guys, namatay yung compressor natin, automatic yan. Kapag hindi nagagamit, may time requirement siya na pag hindi matagal mag-discharge, magpapahinga siya. Automatic siya guys. Lalo na pagka walang ginagamit na machine, hindi siya nagkukonsume ng malaking nagsusupply ng malaking pressure, automatic magka-cut off siya. Hindi siya continuous, nagpapahinga siya. Ngayon ay 6.5. Kanina 7.5 yung setting natin, itong PASB 7.5 yan. So minus 1, 6.5, dapat nga magkakarga na siya. So ngayon 6.5, antayin natin mag 6 bar. .4 7.0 bar minus 1, so 6 bar, aandar dapat siya. Medyo matagal lang at start up pa lang ng ating machine. So ito yung temperature natin. All temperature natin around 72. So max naman yan na during operation, na normal operation, around 80 to 82 degrees, okay pa yan. Lalo pag nagkakarga siya, tumataas siya ng 82 degrees. Pero pagka nag-unload naman siya, ang hangin, bumababa naman siya. Yan naman yung normal temperature niya. (70 to 80 degrees). So ngayon 6.2 guys. 6.2 bar. 7 bar minus 1.
6 bar. .1 papahinga pa rin ang ating compressor since napakababa ng requirement ng ating mga machines sa ngayon at start up pa lang, hindi pa tumatakbo. 6.0 7 bar minus 1, 6.0. Okay guys, nakita nyo, umandar na. 7 bar minus 1. So, ngayon tumakarga na naman siya. 6.2 4, 3, 4, 5. Magka-cut off yan ang 7 bar. Ayun, nakikita nyo to, cut off to. Ito load, itong araw na to, ito cut off. Load, cut off. So babalik natin sa 7.5 since yun naman ang ating setting. So pressure setting, enter. Yan, enter lang tong arrow na to. Pag nag-blink na yan, 7.5 bar, enter. Ngayon, obserbahan natin, pag nag 6.5 to, labas na tayo sa setting, escape ko na. 6.8 bar yung ating actual pressure sa ngayon. Naka-unload siya, ibig sabihin unload, nagdi-discharge siya ng hangin, sinusupply niya sa mga machine. Unload, load. Okay, santayin natin. Setting natin 7.5 minus 1 bar. Ibig sabihin 6.5 magdo-load na siya. Iilaw dapat to, itong araw na to, itong solid araw na to. Ngayon actual pressure natin 6.6. Guys, naka-unload pa rin siya. Nag-unload pa rin siya. Nagsusupply pa rin siya sa production ng mga machine. Ngayon, 6.5 nag-load na siya guys. May na nakailaw ito. Ngayon, tumataas siya. Kasi set 7.5, abutin nyo yung 7.5. Saka siya magkakatok. Tignan nyo ito guys yung sa daliri ko. Yun, nag-unload ulit siya. Pag nagkakarga siya, iilaw itong mataas na LED. Pag nag-unload siya, discharge siya ng hangin dito. Ngayon, maximum natin 7.5 bar. 7.5 bar minus 1, 6.5 bar. So guys, ganun lang pag palit ng pressure setting ng ating Kaiser screw type air compressor. Sa susunod na video natin guys, tuturo ko naman sa inyo ang aming Ingersoll brand. Ito US brand, ito European brand to. So parehas maganda to. So ginagawa ko na lang backup tong luma naming compressor. Ito kasi matagal na to, 11 years old. Ito 3 years old pa lang, bago pa lang to. So ginagawa ko na lang siya backup, but still good condition to. Medyo luma na nga lang at medyo marami ng gas-gas. So screw type din siya, IR, Ingersoll run. Ganon din yung aming dryer doon, yung pinakita ko kaninang maliit na machine, air dryer. So ituturo ko naman sa inyo kung paano i-adjust to, pressure control.
So guys, yun lang. Maraming salamat sa panonood. At sana nakatulong tong video sa mga katulad kong technician na nag-maintenance ng Kaiser Air Compressor. So guys, ganoon lang. Maraming salamat. God bless.